dahil sinulyapan niya ang asawa ng leader ng tribo. Ginawa siyang mummy, pinahiran siya ng putik, sinabit pa sa poste, para ihawin siya. Inikot-ikot ang stick, di nagtagal narinig din ang ungol niya. Naghiyawan naman ang mga tribo, mas naging sabik sila, pero ang isang kasama niya ay mas kawawa, dahil mas malupit. Siya ay tinali gamit ang lubid. Parang mummy, hindi makagalaw. May nilagay na ahas sa harapan. Dahil tumitindi ang apoy, dahil walang matakasan ng ahas, tinuklo nito ang lalaki, nang makita ang nangyari. Kinabahan naman ang lalaking may balbas, dahil alam niyang susunod na siya. Dinala siya sa gubat ng mga tribo. Magsisimula na ang laro. Pamana ang isang lalaki. Inutusan nila na kunin niya ang arrow. Tapos mag-uutos ang leader, na siya ang gawing target. Sa sandaling ito, nagustuhan naman ng isa ang singsing niya. Pinilit niya itong kunin, pero pinigilan siya ng iba, dahil sa mata ng leader. Ang lalaking ito ay pag-aari niya. Sinamantala ang pagkakataon. Naglundagan naman sila, nang tumakbo na ang lalaki. Di siya lumingon. Di niya inakala na pinabayaan siya. Nang ganito lang, palayo na ng palayo, pero parang di naman sila kinabahan. Minaliit nila ang lakas nito. Inutusan na ng leader ang unang sundalo. Kahit na makisig ang lalaki, pero dahil mainit ang panahon, mukhang di niya kakayanin. Sa oras na ito, ang tribo ay tumakbo na. Nahabol na niya ang lalaki. Nakita niyang mabagal na itong tumakbo. Agad niyang tinapon ang sibat. Mabuti at di nataman ang lalaki. Nakaiwas siya, kinuha niya ang sibat, sinaksak ang sundalo, namatay naman ito agad, hinubad niya ang tsinelas nito. Nagpatuloy siya sa pagtakas, nang makita na nabigo ang kasama. Nagalit naman ang mga iba. Sumunod naman, ang pangalawang sundalo, dumiretso agad sa lalaki, hindi nagtagal ay naabutan nga, mukhang papatayin na siya nito. Ginamit niya ang lakas para tumakbo, napagod na rin ang katutubo sa paghahabol, malapit na rin niya sanang mahabol. Biglang may nangyari, biglang dumuyugaw ang bibig nito, at namatay agad. Nakaligtas na naman ang lalaki. Bagamat pagod na siya sa mga sandaling ito, pero di siya pwedeng huminto. Alam naman niya, darating ang ikatlong mandirigma. Ginamit niya ang tela, para gawin itong tsinelas. Naisip niya na pag-uwi niya, pwede nang sumali sa marathon. Sa sandaling ito, natuklasan na, may malaking kuhol na gumagapang sa lupa, dahil ilang araw na siyang di kumakain. Naisip niya kung masarap ba ito. Agad niyang biniyak ito, at saka hiniwa. Kinain na rin niya, masarap naman pala ito. Pagkatapos kumain, kumuha pa ng sanga para gawing toothpick. Di nagtagal, dumating na ang pangatlo. Kahit mukhang matapang ito, sanay na siya sa pangangaso. Alam niya ang lokasyon ng lalaki. Agad niya itong pinuntahan. Nakita naman siya ng lalaki. Tatakas na sana siya, biglang may nakitang cactus. May naisip siyang plano. Tinusok niya ang cactus. May tumulong mula rito. Pagdating ng katutubo, nakita niya ang cactus. Napatigil naman siya. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang iniwang tsinelas. Napansin niya ito. Nilapitan niya. Di niya alam na, isa itong patibong. Aatakihin na niya sana ito. Bigla siyang naunahan. Agad naman siyang namatay. Dahil sunod-sunod ang pagkabigo. Ang leader nila ay parang langgam. Di na niya matiis pa. Nagpas siyang sama-sama silang susugod. Dahil ilang araw na ring di nakakainom ng tubig. Pumunta siya sa ilog para uminom. Pero may mga buwaya doon. Walang magawa kundi tumakbo na lang. Walang ideya, nandoon din pala ang mga tribo. May tumalon na katutubo, agad naman siyang nakailag. Mabuti at marunong din siya. Kundi baka siya ay namatay na. Matapos ang pagtutuos nilang dalawa, halatang di sila pareho ng lakas. Agad nakailag ang lalaki. Kumuha siya ng buhangin at tinapon sa kalaban. Kumati ang mga mata nito. Sa oras na ito, sinamantala niya ang pagkakataon. Inagaw niya ang espada. At sinaksak ang kalaban, nang makita na namatay ang kasama. Nagalit naman ang leader, pinatawag lahat ng mga katribo, para maghanap sa buong lugar. Hindi nagtagal, nakita nila ang mga bakas ng lalaki. Matapos ang ilang metrong pagtakbo, alam ng lalaki na hinahabol na siya, pero parang di na kaya. Naghanap siya ng mga damo, at sinindihan ito, nilagyan ng apoy ang pana, at saka umatake. Agad namang lumaki ang apoy, hindi tuloy siya maabyutan ng mga tribo. Nakita niyang tumakbo sila, natuwa naman ang lalaki, nakalimutan niya, ang mga malupit na pinagdaanan. Dahil di sila makalusot sa apoy, umatras na lang ang mga tribo, dahil ilang beses nang nabigo, nagduda naman sila sa kakayahan ng leader. Nagtataka silang lahat, sabi ng isa, ayaw niyang maging sakripisyo, kung ganun lang din naman, mas mabuti pang umuwi na lang sila. Nagalit naman ang leader, hinagisan niya ito ng sibat, dahil dito, nagulat ang iba. Kaya nagpatuloy silang hanapin ang lalaki. Pagod na rin ang lalaki sa oras na ito.
Dahil sa mga araw na ito nakatutok lang sa pagtakas. Wala ring pagkain. Siya ay hinimete. Sa kabutihang palad, nakita siya ng Diyos. May isang ahas na gumapang sa harap. Nakita niya ito agad. Kaya pinatay niya at hiniwa ito. Pagkatapos ay, kinain niya ang laman nito. Habang ang isa sa mga katribo ay, biglang nakagat ng ahas. Upang mailigtas ang buhay, binuksan nila ang sugat nito. Inutusan ng isa na, sipsipin ang venom, para mas mabilis nilang mahuli ang lalaki. At makapaghiganti, iniwan na lang nila muna ang kasama. Nagpatuloy sila sa paghahanap. Pagkatapos ng pinagdaanan, nakalusot pa rin siya, sa mga pagtatarget sa kanya. Malapit na siyang makauwi, pero sobrang pagod na ang katawan. Biglang nawalan ng malay. Sa sandaling ito, dumating na rin ang mga tribo. Puno kasi ng galit ang leader nila. Di napansin ang mga sundalo. Maghihiganti na siya sana para sa mga kasama. Bigla siyang binaril ng mga sundalo. Agad siyang natamba. Dahil may mga sundalo pang lumabas. Nakita nilang malalakas ang mga ito. Walang magawa kundi umatras na lang. Nagising na rin ang lalaki. Nagpaalam pa sa kanila. Sa wakas nakauwi na rin siya.